Yun ang mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong si Mike Abby, mga kababayan. Aba, grabe talaga itong si Mike Abby, ha? Kahit ayaw na ng mga senador na ituloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gusto pa rin na Mike Abby na ituloy daw. O sino namang senador yung maglilitis doon kung ayaw na talaga ng karamihan ng mga senador? Bakit nga kasi hindi ka tumakbo nung nakaraang eleksyon para naman makisali ka doon, makasama ka sa mga huhusga kay Vice President Sara Duterte? Kasi nga hinuhusgahan mo na ito eh. Talagang araw-araw mong hinuhusgahan itong si Vice President Sara Duterte. Sinisira mo talaga sa mata ng ating mga kababayan. Ngayon, na hindi na matutuloy itong impeachment na ito, gusto mo pa rin na ituloy mo. Ito na lang mag-isa doon. Tumayo ka doon sa Senado, magnawa ka doon mag-isa, kasama mo si Risa Hontiveros at itong si Talunan na si Pimentel. O, tatlo lang kayo doon. Paano nyo ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte? Kulang nga kayo sa numero. Marami mga kababayan, marami ang ayaw ng impeachment na ito. Diyan nga lang sa Kongreso eh. Napipilitan lang yung mga congressman na pumirma sa impeachment na yan para maiakyat doon sa Senado. Napilitan sila dahil nga iniipit yung kanilang mga budget. Mag-i-eleksyon pa naman. Kaya yun, napipilitan, kaya nakakuha sila ng napakaraming numero na pumirma para maiakyat ito sa Senado, itong impeachment na ito. Pero nga pagdating sa Senado mga kababayan, ito na, urong-sulong. Talagang walang mangyayari. Hindi ito matutuloy. Dahil nga, ayon kay Senate President Chis Escudero, mas maraming mahalagang bagay na pwedeng pag-usapan sa Senado yung makakatulong sa sambayang Pilipino kaysa impeachment na ito. Pero itong si Mike Abby mga kababayan, gustong-gusto talaga yung impeachment dahil galit sila kay VP Sara Duterte. Magkano naman kaya ang dahilan? Bakit ganyan? Ganun na lang yung galit nitong si Mike Abby kay VP Sara Duterte. Ang tindi mga kababayan, hindi nila matanggap na hindi na nga matutuloy itong impeachment na ito dahil nga yung 19th Congress ay hindi pwedeng itatawid doon sa 20th Congress. Sinabi na nga ni Talunan na Tolentino na eh. Si Tolentino mga kababayan sa abogado yan. At kaalyado yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga natalo din yan. Magaling sana na abogado yan, magaling na senador. Kaso nga lang, pumanig siya doon sa panig ng mga mambubudol kaya natalo sa eleksyon na ito. Kung hindi tumalon yan, baka sakaling manalo yan. Kasi nung iniendorso yan dati ni dating Pangulong Duterte, nanalo yan. Tapos ngayon, tumawid sa kabilang bakod, yun, talunan. Kaya parang nagbago yung pananaw nitong si Senador Tolentino mga kababayan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kahit po ayaw ng mga senador o kahit na may mga pro-Sara Duterte na senador sa issue ng impeachment, dapat matuloy pa rin ang trial. Sige, pumunta ka sa Senado. Doon ka magsalita, magngaw-ngaw ka doon. Sumigaw ka doon na kailangan ituloy natin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magsalita ka doon. Magwala ka doon sa loob ng Senado. Yayain mo yung mga katrupa mo, yung mga kahalintulad mo, na mga traidor, na mga balimbing. Maghakot ka doon. Kulang nga kayo sa numero, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo kayang i-impeach itong si VP Sara Duterte. At hindi ninyo mapipigilan na magiging presidente itong si VP Sara sa darating na 2028 presidential election. Yan ang itanim mo, Mike Abby, sa kukuti mo. Journalist ka. Pero nga parang gusto mong baliktarin lahat ng kabutihan na ginawa ni Vice President Sara Duterte, gusto mong gawing puro kasamaan. Diyan ka nagkakamali. Kasi nga alam namin
alam ng mas nakakarami, kung meron man kayo, may bilang man kayo, pero mas nakakarami ang ayaw ng impeachment na ito. O ito, patuloy natin ito mga kababayan. Para makita ng taong bayan ano ang mga ebidensya kung bakit betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. At yan po. Sino yung nagsasabi na kawalan ng tiwala kay Vice President Sara Duterte? Sino ang nagsasabi niyan? Kayo-kayo lang din. Di mo ba nakita yung survey? Yung trust and approval rating? Nagmaang-maangan ka ba? Hindi mo ba alam yun? Yung wala ng tiwala, yung walang tiwala ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, bumagsak. At yung amo mo, na si Speaker Martin Romualdez. Kung sa survey nga mga kababayan, kung halimbawa gagawin ang eleksyon ngayon ng pagka-presidente, may survey ng lumabas mga kababayan, itong si Martin Romualdez ay nasa pang-5 lang. Ang layo ng agwat nila kaya VP Sara Duterte. Number 1 si VP Sara Duterte mga kababayan. Tapos sasabihin mo, Mike Abby, na kawalan ng tiwala ng taong bayan? Ang kapal ng mukha mo talaga. Sobrang kapal ng mukha mong inayupa ka. Ng mga prosecutor. Ang sinasabi po ngayon ng mga prosecutor, matibay ang kailang ebidensya at testigo. Kaya kailangan ay mag-trial. Ganun pa man, sa kasalukuyan po, sa aking opinyon, arang napakalanig sa Senado ang trial. Halos ayaw nila na i-schedule. Halos ayaw nila na talakayin ito. Yan po yung malungkot. Pero ganun pa man, umaasa tayong mailalatag ng prosecutors. Wala ka, umaasa ka. Wala kang maaasahan, Mike Abby. At sa sinabi mong malungkot ka talaga. Dahil hindi nagtagumpay yung plano ninyo na pabagsakin itong si VP Sara Duterte. Dahil hindi nyo nakamit yung kagustuhan ninyo na gawing masama sa taong bayan itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, kahit anong gawing survey, mas nangunguna pa rin, mas may pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan itong si VP Sara Duterte kaysa mga amo mo. Lalong-lalo na kay Tambaluslos. Sino bang magtitiwala dyan kay Tambaluslos? Kung magsalita pa nga lang halatang-halata na. Halatang-halata na sinungaling. Walang gagawing matino sa ating bansa. Puro na lang ayuda. Wala nang, ang mga kababayan, dapat yung unahin nila kung paano magkaroon tayo ng mas kahit kunti malang kaginawaan. Dahil alam naman natin, pare-parehas tayong namumuhay araw-araw. Gumagawa tayo, bumibili tayo ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Napakamahal ng bilihin. Pero mas gusto pa lang unahin itong impeachment na ito. Yung impeachment na yan, kung mga mangyari yan, makinabang ba ang taong bayan? Kayo-kayo lang ang makinabang dyan. Hindi pa rin bababa yung presyo ng mga bilihin. Wala pa rin trabaho na mailalatag kayo sa ating mga kababayan. O ikaw, Mike Abby, lagi ka namang may trabaho at may kinikita ka naman kasi nga, magkano ang dahilan sa ginagawa mo na yan? Sa patuloy mo na paninira kay Vice President Sara Duterte. Hindi mo matanggap kasi kay malungkot ka. Yan ang katotohanan. Ng Kongreso ang ebidensyang hihikayat sa mga senador at sa taong bayan kung ano ang katotohanan sa pera ng Office of the Vice President na pinagtutangan kung paano ginastos ito. Yung sinasabi mo, yung confidential fund, na ayon naman sa kuwa mismo, ang nagsalita na yung kuwa mga kababayan, sinabi na wala talagang paglustay ng pera, ng confidential fund, ng Office of the Vice President. Malinaw na malinaw. Kuha na mismo ang nagsabi. May nilabag nga ang Kongreso Dahil nga sila na yung nag-audit. Imbis trabaho ng kuha, ginawa ng Kongreso mga kababayan. Para lang makagawa sila ng report
Para nga may dahilan sila para magkaroon sila ng dahilan na iakyat itong impeachment na ito sa Senado. Kaso nga lang, alam ng mga senador na ito ay talagang pamumulitika lang. Wala naman talagang matibay na basihan, walang matibay na dahilan para talakayin yung impeachment na yan. Mas matalino ang mga senador kaysa mga NPE na congressman na yan. Mag-abi, tanggapin mo na talagang hindi tatawid itong impeachment na ito. O ito pa mga kababayan, para talagang matauhan itong si Mike Abe. Ito, may panoorin tayo dito. Ito, sabay-sabay natin panoorin. Mistulang wala ng galawan sa Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kapag nagtapos na ang 19th Congress ngayong buwan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, nasa desisyon na ng Senado ng 20th Congress na litisin ang nakahaing impeachment. Napapatrol, RJ Cruz. Hanggang katapusan na lang ng buwan ng termino ng 19th Congress, hanggang sa susunod na linggo na lang din ang sesyon nito. At sa huling araw ng sesyon pa nakatakda ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa plenaryo. Kaya ani Senate President Francis Escudero matitigil lahat ng aksyon sa impeachment sa Senado ngayong buwan. Susumpa kami, i-convene ng impeachment court, mag-a-approve ng rules, at mag-i-issue ng summons. Doon magwawakas yung procedure na gagawin sa ilalim ng 19th Congress sa June 11. Iintayin namin magbigay ng sagot ang ikalawang Pangulo 10 araw matapos ng matanggap yung summons. Pagkagat ng June 30, wala nang otoridad ang mga prosecutors o private prosecutors nila, sumaantala ang trial at iintayin na yung pag-resume o pagbubukas ng panibagong kongreso. Ani Escudero, desisyon rin ng Senado ng 20th Congress kung gusto nilang ituloy ang paglilitis pati ang schedule nito. At kung may tututol, pwede rin iakyat ito sa Korte Suprema. Di ba nga opinion din ni Senator Coco, tutuloy ito hanggang sa susunod. Ang opinion naman ng iba ay hindi tutuloy. Di ba? Kanya-kanya ng opinion yan. Pero sa dulo, ang susundin kung may magmosyon sa bagay na yan ay ang mayoriya ng Senado. Ani Escudero, ultimo ang pagkukonvene ng impeachment court sa June 11, dedesisyonan din ng plenaryo. Pero para kay outgoing Senate Majority Leader Francis Tolentino, bawal tumawid sa 20th Congress ang impeachment. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Igagalang naman ang Kamara. O diba, Mike Abe? Kahit anong pagpupumilit mo, hindi pwedeng itawid ang 19th Congress sa 20th Congress. Dahil labag sa saligang batas, naintindihan mo ba yan? Talagang pinipilit mo. Wala na nga kayo, talo na kayo. Tanggapin ninyo na hindi nyo kayang pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. Hindi nyo kaya. At hindi nyo kayang lukuhin yung taong bayan. Kasi nga kahit anong paninira nyo, kahit ano pang mga ipinupukol nyo, mga kasinungalingan laban kay Vice President Sara Duterte, ay tumataas pa rin yung kanyang trust and approval rating. Siya pa rin yung pinakamataas na pinuno pinuno ng ating bansa na pinagkakatiwalaan ng mas nakakarami ng ating mga kababayan. Intindihin mo naman yan, Mike Abe. Tapos ikaw gusto mo talaga na ituloy. Hindi na nga pwede. Ay si Coco Pimentel, paano pa yan makaboto sa 20th Congress? Paano pa magkapagsalita yan? Wala na yan. Hindi na senador yan. At talunan yan. Tumakbong congressman pero talo. Kaya nga ayaw na rin ni Tolentino dahil wala rin namang saysay. Wala din na siya doon. Kasi talunan din yan. Diba? Ganun kasimple, ganun sana. Ganun lang sana kaya simple intindihin yan, Mike Abe.
na wala, hindi kayo magtatagumpay talaga. Aminin mo na talagang talunan kayo. Ayaw pa kasing umamin. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay... Teka lang ha, mag-shoutout tayo. Shoutout kay Ruben. Shoutout na rin kay Ruel Garliho. Shoutout kay Igay Isparago. Shoutout kay Charles Tuntufas. Shoutout na rin kay Robert Bamido. Shoutout kay Bijo. Shoutout na rin kay Sarah Sadaya. Shoutout kay Leafy Simple. Shoutout kay Idol Hens TV ha. Maraming salamat sa iyo, Hens TV. Ma'am Bergie Veralidios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Elisa Borvic. Kay Beverly Ong. Shoutout ha. Kay Mario Arisupa. Shoutout kay Ernie Dular. Shoutout kay JM Kian. Shoutout sa iyo. Milayi. Shoutout kay Sushi Bonifacio. Shoutout. Shoutout na rin kay Efren Biton Idol. Shoutout Efren Biton. Shoutout na rin kay Arnel Amper. Shoutout kay Rolando Guerrero. Shoutout kay Joselito Torreso. Shoutout kay Jonathan Ramirez. Shoutout kay Samuel Rolando Bucar. Shoutout si Jimmy Laranjo. Shoutout na rin kay Numhar at kay Hieronimo Tupas. Yun ang ano. Hanggang dito Marlon na Ligado at kay GSD 8009. Shout out sa iyo, idol. At yun ang ano, hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rondi TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.